Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabon sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tumug, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang tungod, ang purong
Please remain standing. Gracious Heavenly Loving Father, O God, indeed, you are so good and you are so faithful. Despite sa daghan nga among gipangatian, kalampusan, kadaugan, kapakyasan, kaluyahon, discouragement, but still, imong gipamatud-an, imong pulong sa among kinabuhi. That you are the same yesterday, today, and forever. According to your words, God, you are watching your word to be fulfilled in the lives of your people. Lord, in up and down sa kinabuhi, there is God who is willing, ready to action in our behalf. Lord, Heavenly Father, O God, we pray, even as we ponder upon thy word today, we open the spiritual eyes and ears of your people, O God. Lord, touch every heart, touch every ears, O God. Touch everyone, O God, ang magapangalandong si mong pulong, O God. Lord, even your humble servant, O God, salamat sa Diyos sa iyong Espiritu. Kung may mga butang o kamalipay, buwan pulong gunang-una, O God, salamat yung balang, hindi ko nag-link yung, O God, kanako. O God, imong pulong may mga mahimong madayag o madeklara sa among kaliwala, O God. Lord, in these four corners of the city, I apply the blood of Jesus that redeems us from the curse of the law, O God. No works of thy name will be able to restore us in the mighty name of Jesus. Amen, O God, sa life ng Mirasol, kung ni Jesus dito sa Maui. So Lord, we continually pray and declare in the precious name of Jesus that we will do something, O God, sa ilang kinabuhi, samtang padayong nga bulaton, nga imong gitagana, imong gi-prepare, O God, imong gi-ordain alang ka. Lord, as we continue na yung taknas at matagon, salamat. Ikaw gayon may mga pamuhan. Dalay ko ka, Father, dalay ko ka, Holy Spirit, in the precious name of Jesus. Amen. So, may labay yung Domingo nag-isgot about unfaithfulness will result defeat or destructions, but faithfulness will gives us victory, will gives us opportunity. Nga ma-enjoy na ito ang i-promise sa atong Ginoo. We are continually preaching about the life of Joshua in spite sa gi-offer sa Ginoo. Not just gi-offer, kundi gi-ordain sa Ginoo nga ilang ang kunon. Mayon ko sa imo ning taklas sa buntagon, God has a great and marvelous plan sa imo nga kinabuhi, but we and you need to understand that the promise of God will not come to pass if we will not follow the mandate and the rules and regulation. Last Sunday we discussed about the defeat of the Israelite people because of secret things ang ibuhat ni Ikan. Sikreto nga gibuhat nga bisan yang pamilya wala kay balo. But bisan pa kung saan nato pagtago-tago, mataguan nato ang tumuyab, itong barkada, ang ginikanan, pwede na itong mataguan na sikreto, butangan na itong sikreto. Pero yun taka, in the eyes of God, dili ka pwede matago. Wala kayo pwede imong sikreto. Everything in God's eyes is clear. Klaro at ubangan sa Ginoo ang tanan nato nga ginabuhat. Usaning taknas kumuntago ang dalo nato ang tema nga nagawan isgot ordained to victory. Sa Tagalog ba ginakda upang say Tagalog sa victory? Itinakda upang pagtagumpay. You and I are ordained by God to be victorious. Even the Lord Jesus Christ declared, we are more than conquerors. We are not fighting yet, but the promise of God that each one of us
must and must conquer. Even the very kanang beginning sa atong life, I thank you, Madam. Mula nito sa mga bayan na gikan sa pag-conceive sa atong ginikanan nato, out of pila to? Millions of sperm cells, only 1, 2, or 3 perhaps na ay muupat. But ingon na ka, out of many, you are already experiencing victory in the race of life. Mana dinhi atong tagaan o paglantaw ang gi-destin, gi-ordain sa Lord sa kinabuhi ni Josue, nga diin after silang defeat, after sa ilang dismay, disappointment, discouragement, failure sa kinabuhi, but still, the ordination, the plan of God to be victorious is nagapalay. Mana kung imong tanong sa book of Joshua chapter 1, yun, ang promise sa Lord, no one will be able to stand against you. Wala isibisan kinsa nga makapildi nimo. Pero na condition, meditate the words day and night. So that whatever you go, or whatever you do, and wherever you go, you will succeed. You will prosper. But many times in our life, wala na kasi natin ang prosperity. Actually, kung mag-isip ang prosperity, first na mabot sa tumay is unsa man. Ha? First na come out sa tumay is unsa man pag mag-isip ang prosperity. Kasagaran, o generally speaking, pag mag-isip ang prosperity, ganda ng kwarta, daganag, property, malinawon ang pamilya, safety, maayong panglawas, kusay mo na itong unang prosperity. Yes, of course, kabahin na siya. Pero dili na may pinakasentro. The prosperity nga desire sa Ginoo sa itong kinabuhi is unsa man. Manaingon si Jesus sa dihang nayo sa kapatanon nga dato ing duol sa iya. Lord, gusto ko malagad nimo. Ingnan niya ang sa dato nga batanon. Ibaligi ang tanan sunod nako. Nagmukot ang batanon tungod kay nagahago. Grabing pulaw-pulaw siguro niya kay para mahimo nga mag-success iyang business, iyang life. Pero one time sa tingin sa Lord, musunod ko nimo, di pa baligya, ipahatag sa mga pobre ang iyang kaptanan. Tinitabo, nag-uol yung talikod. That's the end of the story. Wala siya musunod. Maniyon si Jesus, magunsa man, nabahangko nimo ang tibong kalibutan. Pero malaglag ang imong talag. Kung ato ng pagalantaw obserbahan, that prosperity ng iisputan sa Lord and Pita is more on our personal relationship with the Lord. Kay usahay, ang tao mahimong ma-faith, maayo, matubang sa mga tao, but deep inside broken. Kaya nga naman ay something na iyan behind. Mauna din atong obserbahan ang ipakita sa Ginoo. Sa kinabuhi na after. Say it with me, after. After saan sa man? After nga ipakaulawan sila. After na na-fall down ang ilang pagkahambog. Nahimo naman silang proud. Diba? Ato na isutan nga ang sunod nga ilang atakihon is ang city of Ai. Ingon ang mga leaders, mga nag-inspire dito, ngunit nga ang tibuok, mga sundalo mo ato, padalhanan na ito og 2,000 or 3,000 na mga soldiers, kaya wala na, pindi lagi kaya.
ang Joshua wa ko makumpirma ngadto sa Ginoo ning sapay ros tama. Na nausahay ang pagsabay-sabay sa tama at tamaan jud. Mana kung ako masayo ningabot og 36 ang casualty nila. Naingon ang Bible ang ilang kasing-kasing na nga mura og kanang tubig na nga ang ice ba sa diha nga mga kuan nahili sa na milk ug nga gibatik sila kahadlok. Mana ang nahitabo is gi-search ang reason. Ang reason is si ikan na mabat. Sa diha nga na-solve na nila ang problem kung nagipamatay ang tibok household ni ikan, apil iyang property, gi batu-batuan ang namatay na gisunog. Then after instruction of the Lord came. Ningabot tayo ang instruction sa Ginoo sa unsay ang ayang buhaton. Mana kung napili mo kakaron, okay ra na. Kita yung tapat kung nasikyat magkakaroon, okay ra na. Pero ayaw lang pagpuyot sa imong sikyat. Kaya iba sigming ka sa expression, pasabdira kay madugay. Anad ra ka. Namingon na po kay naanad naman. Anad na ni. Naanad na nasanay na. Mana, hindap na sa kabuntagon atong dalhon. Ang duha ka importante nga mga kamatuoran na pwede na itong dalhon sa kinabuhi. Niining simanahan, niining bulana, o niining dari sa inyong kinabuhi. Kaya giordain sa Ginoo nga ikaw ba kung magmalampuson sa disenyo sa Ginoo. Dili disenyo nimo kay naay mga tao nga nag-design nga mahimos lang successful sa ilang panahon. Pero dili may mga effective sa tanang panahon. Si Lord lang ang effective sa tanang panahon. Mana din atong tagalantaw na duha ka butang. Number 1, moving according to the given instruction. Ang victory nga gi-ordain sa Ginoo nagkinahanglan og listening skill nga atong paminahon aron buhaton nato sumala sa iyang description. Sumala sa iyang instruction. Ikaduha, moving according to the given direction. Di ba kung nato magitan ang AI ilang giatake, nagamay lang kayo na city, pero may city sila. Kaya nga naman, because of their self-confidence, overconfidence sa ilang kaugalingon. Mana, nga kung sobra ta ka confidence sa itong kaugalingon, not depending on God, ingnon na ka. Maybe, for a little while, for a few years of life, maka-experience ta o kadaugan. But the near future sa imong yun ang mga kadaugan ang tinuod kabigyan. Okay. Ato ning kaysa tagsaon. Verse 1. Kaya ato nang gisgutan, giordain sa Lord ang victory nga imong sinatiyon as Lord ordained to victory sa kinabuhi ni Joshua, ni Josue. Kaya gi-promise sa Ginoo nga for the rest of his life, mahimo siyang victorious, mahimo siyang winner, mahimo siyang conqueror. Oh. Dili man ta nahimo nga mura si Joshua nga dako og territory, siguro opportunity, pero inon ta ka in your capacity, in your level sa kinabuhi, you need to be a victorious, a conqueror. Usa may imo gagian karon? Ingnan ang imong kaugalingon, mahimo kong magmadawon. Mahimo kong gawas nun. Kaya nga naman, okay, atong lang taon. Verse 1. Basa, there is taas. 1, 2, 3, go. Then the Lord said to Joshua, Do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. For I have delivered to your hands
The king of Ai, his people, they seek it, and his land. Okay? Klaro? Klaro ang gihatag sa Dios after nga gitawag na himo sila cleansing. Na sila gihimo nga sanctification. Before going to fight, before going to occupy, before going to war, you need to do something to prepare your battle for victory. Kinahanglan ka nga mga dam. Kinahanglan ka naay tanggalon. Sa ako nag-ingon, sa previous na Sunday, nag-isgot nga, cut off ang family ni Ikan. Mga Ikanites, mga Kawatites, mga Kawatan. Dili ila, gikuha. Hinungdan, nagpildi sila. Pero sa dang kitanggal, gipatay, gikuha, wala pa dayon sila ng atak. Wala pa dayon sila ng claim sa ilang inheritance. Kaya nga naman, importante ang natay, ang keywords nga atong lantaw diri sa verse 1. Verse 4. Na-statement diha ang verse 4 na nagkanayon. Ang keyword na atong lantaw is listen carefully. Ina yung tapad, paminaw tarong. Kuita na yung tapad, kung layo, ina, paminaw tarong. Ayaw pa bumul-bumul. Ha? Ang Bible nagsulti nga ang mga sundalo nga gidala gilid ni Joshua, wala na yun yung attack. Though they were already prepared. But nagkinahanglan sila o, say it with me, instruction. Udahin with feelings, instruction. Na ang instruction need to be followed. Need to follow, kinahanglan nga itong baton. Okay. Mao ni ang gihatag nga instruction sa Ginoo, sa ginabuhi ni Joshua in fighting their enemies. Na i-offer na sa gipakita na sa Ginoo. Okay, ino ang Bible diri, verse 1. The Lord said to Joshua. Okay, klaro? Wala sila ning atake kung walay. Ingon si Lord, the Lord said. Gisultian sila sa Ginoo. Dili kaning atake na unang pagmabildig, believe mo na Ginoo, Lord, di ba? Pangutan na. Niyataga makag-instruction. Kung wala instruction, do not perform. But if you have received the instruction, do not be delayed. Ayaw lamay-lamay. Okay, ingat si Lord ha. The Lord said to Joshua, kung sa iyo nang gihatag ng instruction sa Ginoo, ayaw ka adlo. Uy! Si Joshua nga isog na himong talawat. Talawat ba si Joshua? Dili. Nanalaw ba si Joshua? Wala. Kung imo ting tanaw, obserbahan mo ang gihatag nga word sa Ginoo is unang sa do not be afraid. Ayaw kahadlok. Karon pangutan na. Ang ngayon bakang ingnon o sudian ayaw kahadlok kung iso ka. Pwede ba nyo maingnon nga? Joby, ayaw kahadlok. Grabe nang nagpumasi, nagka-isog ni Joby. Naingnon. Joby, ayaw kahadlok. Dili siguro appropriate na. Ang angayan ni mong sultian nga ayaw kahadlok katong tao na pangunta na. Nahadlok pa rin si Joshua. Kung atong balikan ang chapter 7, di ba? When the Israelite people army, ang katong 3,000 na naging fight, naging pangpildi,
nangasamdan, traumatized nga nangamatay, ang Bible nagsulti, the Israelite people, their heart melted like a water. Pamunta na, apil ba Joshua ato, mga Israelite? Pamunta na, the whole community naka-experience o kahadlok. Wala na nagpasabot, why apil si Joshua? Maniingon ang Bible, ha? Joshua, do not be afraid. Kaya nga naman, as human as we are, sometimes, no? Kung makasin natin ang tag-failure sa kinabuhi, makasin natin ang tag-kapilihan sa kinabuhi. Kinsa may nakatry na failure? Kinsa may nakatry na na-discourage? Kung sa may imong gibuhat para di ka ma-discourage? Ang uban, kung ato sa mga love life, dili ang musunod pag kaniyang pa uyab-uyab kay mahadlong masagitan, iba nakubiya na. Dili na ko kay ano man, naka-experience of hurt, naka-experience of rejection, naka-experience of sakit din. It hurts, it hurts. Balik ko na ito dili sa kinabuhi ni Joshua. Ang unang gihatag na instruction sa inyo sa verse 1 is do not be. Balik ko na ito ang chapter 1 verse 6. Diba? Do not be afraid. Do not be discouraged. For I am. Kung napagabot sa verse chapter 9. Sabi mo na, anong gibalik-balik ko niya sa Ginoo sa kinabuhi ni Joshua? Do not be afraid. Do not be afraid. Ano sa'y significant ka sa kinabuhi sa tao? Ang kining statement. Especially kay Joshua. Nga gibalik-balik man sa Ginoo, do not be afraid. Daghan ng mga chapter ni nga Bible, ni nga book is, nandiyo yung instruction sa Lord nga, do not be afraid. Kinsa'y unang gihatag ang instruction? Kinsa man? Of course, wala lain si Joshua. Gibati si Joshua og kahadlok tungod kay nakasinati sila nga napili. Nagulang-gulang sila nga ang langit ilang backup. Ang mga tao nga nagpalibot nakakita sa kagamahanan sa Dios mga hadlok. Pero mga ganin ingon si Joshua, Lord, kasi katakihon mo ni mga kaaway, Lord, nga nagpalibot ako makahibalo nga. Ang iay lang gamay nga syudad, nipili na mo. So, niining pa na sa kinabuhi ni Joshua, ibaki siya, ang sama? Kahadlo. Wait na rin yung dapat. Ano sa mga kakatapusan naman natin? Kasi kahadlo ka kayo nakahikap kang ipis, alahin na nakahadlo. Mahadlok ka mo atubang sa sitwasyon. Ingnon na ka. Ingon si Lord, ayan, do not be afraid. Isaiah 41 verse 10, do not be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will uphold you with my righteous right hand. Na-i-offer si Lord. Sa panahon na mahadlok ka, kung sa inyo ni Lord, no way, do not be afraid. Be strong and be very courageous. Ingon si Lord, do not be afraid. Kaya ang kasunod ng afraid is unsa man? Discourage. Managisundan na yun ni Lord. Do not be afraid. Job, do not be afraid. And do not be discouraged. Nga no dahil? Si Joshua din yung panahon na-discourage. Adin lang na ito gamiton ang word na discourage. Nawag-an siya of courage to fight back against AI. Managinon ta ka, kanang AI sa imong kinabuhi, dili ng AI intelligence, artificial intelligence, di na mo ha? Dili na siya
dako siguro sa imong kinabuhi pero nahimong trait sa imong kinabuhi. Pero ingon ta ka, unsa man nga gamay nga AI sa imong kinabuhi nga pwede maka-trait sa imong kinabuhi, ingon sila, do not be afraid. Klaro ng instruction. In fighting against your enemy, because you believe and we know that God already ordained the victory, you need to understand and we need to understand that God's instruction for us in this particular time, moment. Number 1, afraid is the hindrance of facing your enemy. Ikaduha ko na ito makita, dili lang ang pagkatalawan, pagkahadlok, kundi ang discouragement. Ingon ang Bible ha? Do not be afraid. Do not be discouraged. Okay. How many times did we or you, kanina mong tapad, how many times na discouraged na? Okay. Pangunta na kanina mong tapad, ay mong kaubalin, how many times nagibati na ko, na-discourage na ko. Then yun sa may result sa imong pagka-discourage. Sa din yung discourage ka, Kurt, kung sa may imong gibuhat. Tulog! Pamunta na, nasulbat ba ang imong gibati? Sa din natulog ka? Klaro? Nasabda na to. Ang discouragement, maka-stop na nato to pursue sa gidesign sa Ginoo. Di ba kung sa gingon sa verse 1? Padayon na to. Adi, verse 1 na sa ubos, atong nadaw na, naigiingon si Lord ha, for I have delivered into your hands the king of, usa gi-deliver na. Ang gigamit na word is delivered. Meaning, past tense, future or present. Wala pa siya adto, na pa sila sa panahon sa discouragement, sa kahadlok. Ingon si Lord, ako na naggihatag sa inyo. Gi-remind si Josue to pursue. Kaya nga naman, gihatag na sa Ginoo sa ila, pero ang naka-hindrance, sa diha nga, nawagtang na ang katong hinungdan nga sala, nagpabilin ang kahadlok. Nagpabilin ang, sabi ni Sir, discourage. Sabi ni Sir. Tagalog. Dismaya. Sa Tagalog, dismay mo na. Dismaya. Katunay ganan mo comment. Ikaw na comment. Kung inutan na, ayaw na ikaw na kayo mautan na. Kung atong makita masabta na, si Lord naghatag na daan of description. Naghatag na siya og, iyon pa, ako nang gihatag sa imo, sa inyo ang iay. Ang tibuok nila nga, katawhan, ilang, masaman, yuta, ilang hari, ako nang gihatag sa inyo. Pero ang nakadili, tungod kay, sa ikining atong, ining mga leader, pumubati na gani o kadlok, mubati na gani o kadismaya, discourage, impas. Ang gihatag ng ta sa Ginoo, gi-deliver na sa Ginoo. Si Lord pa jud ang nag-deliver. Si Lord ang naghatag, nag-prepare, anak. Pero sad na reality, when we face these trials, testing in life, pumubati tayo kahapon, ma-deliver. Ang Bible nagsubi ha, do not be discouraged. Kinsa naghatag niya na? Nga instruction? Si Lord. In every undertaking, ha? Igsoon.
Sa bisan unsa man nga atong angkonon, dapat dili kauban ang katalaw o pagka way kaisog. Way kaisog, katalaw. So kung imong tanawon, dili na to maangkon ang gitagana sa Ginoo, gi-prepare sa Ginoo ang kalampusan sa kinabuhi, nga gi-ordain sa Ginoo kung mahadlok ka, kung manalaw ta. Dili pa ni gi-atag nga instruction sa Ginoo. Ingon sila da, take the whole army with you. Kinsa nagsulti? Si Lord. Unsay iyang instruction? Dalha ang tibuok kasundaluhan. Si Lord nagsulti. Pero sa previous nga mga chapter, unsay ingon sa katong mga iyang mga spies, katong iyang mga kisaligan ng mga tao, unsay ingon sa desisyon? Di na kinahanglan tibuok. Dalhan lang nato ng 2,000, nato 3,000 ka mga soldier, okay na na. Pero si Lord, ang instruction is, unsay iyang gisulti? Take the whole army. Naibilin wala. Ang ideya sa mga tao na nahimong naghatag sa desisyon ni Joshua is gamay lang. Pero kung si Lord, sa ingon, dalha ang tanan. Asa man ka maminaw? Sa imong kauban, pwede na kita na. O sa instruction ni Lord na, kitang tanan, maoy mo. Atake, walay mabilin. Atake. Kaya nga naman, na-strategy si Lord nga iyang padayon nga isulti idugang sa panahon nga maminaw ta sa instruction. Kaya nga naman, si Lord naghatag ni Ana nga overview nga ang tibuok kayutaan sa iay na panag-iya na sa mga Israelita. Ang ilang buhaton is dili silang hadlok o dili sila manalaw kay moatake sila ditong dapita uban ang kaisog, uban ang pagduo paglakong maila na ni nabatunan. So dinhi ko nato makit-an gihatag sa Ginoo ang saman teritoryo mana sila. Nagunaan ang saman. O sige hatag sa Ginoo sa ila. Ang Bible nagsulti, for I have delivered into your hands the king. Unsa kay importante ang leader? Kung ang leader patay na, kung siya may tabo sa mga gisakupan, napay courage to fight, napay courage to gitawag nga mo retaliate, wala na. Ingon si Lord, ako nang gihatag sa imo ang ilang hari o ang ilang unsaman katawhan o ang ilang unsaman syudad. Gideclare na sa Ginoo ang kapilihan sa imong kaway. Inantapan, gideclare na sa Lord na mapili ang imong kaway. Gideclare na ng Lord. Kinsa iyang hatag og pabor? Ang iyang mga anak. Mauntan ng tamad anak ko juga sa Ginoo. Kaya kasi mo claim ka nga gusto kang magmadawgos pero pili na hapon. Ang gihatagan ini nga kagayonan is mga anak sa Lord. Sa nito mo, gihatag sa Ginoo ang kadaugan advance. Inang tapat advance gihatag na ni Lord. Pero kinahanglan ka masunod na ayaw ka. Ayaw kaluya. Atubang ka lang na. Kung atubang ka sa amin, nga murag delikado ang imong naong, atubang nga lang yan na, kay malugay. Maana na ka na. Kung naiinot na ka-exhort, gihatag na instruction sa Ginoo. Nga,
dalhon ang tibok army. Kaya nga naman, naay padayon nga instruction si Lord na ingon ang Bible ha. Verse 6. Tanaw na to ang verse 6. Ihatagan sila ng instruction sa Ginoo tungod kay nga naman. Unang pag-atake nila, napili na sila. Pero pag-abot sa name nga chapter, nagigamit rin. Okay. They will pursue us until we have your day. Nagigamit ng word is your. Unang kanan nga word, si Lord may naghatag kanan nga strategy. Okay, ma'am niya ang senaryo. Ingnan si Josue ni Lord. Dalha ang tibuok kasundaluan nimo. Ingon ang Bible, ningabot sila og 30,000. Gilalimang ka? Si Lord, ang gustong ipatati niya ng mga soldier is 30,000. Pero ang katong mga nahimong spies ni Josue, ang ilang gisuggest is only pila man? 3%. 1% talaga ay. Kay pila man? Ang 1% sa 10,000. Ha? 10%. Ha? Sa 10,000? Sa 1%. 1% sa 10,000. 100. So, kung 1% sa 3,000, 30,000 is pila? 300? 10% ay 10% ang gibatake kay 3,000 naman to. So kung mong tanawon, gihatag sa Ginoo, ingon diri, ang 30,000 nga mga soldier nga gidala ni Josue, ingon si Josue, pinagi sa description, pinagi sa instruction sa Lord. Ang 5,000 maoy mo musikreto og dito mo libot sa maong syudad, unya ang dares mong atake, pag-atake, pag mo gawas na ang mga soldier sa EI, managan mo dito sa bukid. Unya, ang mga soldier sa EI, magano na ay, nanagan na po, ilang gikukod. Pero mani ang instruction, sa dihak ang tanang kasundaloan sa EI, mugukod, makagawas sa city, ang 5,000, take over. Pag take over, sunugod, pamatyo nila ang naa sa syudad. To cut the long story short, kinsa naghatag na plano, naghatag ni ana nga instruction si Lord. Tanang mag-design, giplano si Lord. So, unsa nitabo? Paglingi sa mga soldier o king sa EI, paglingi nila nga ilang city, nasunog na. Gibati sila kahadlok o nanagan sila kay napili. Ano? Napili ang EI, pinagi sa paglig ni Joshua tungod kay ano? He really listened to instruction. Dili lang siya kay nag-listen, kundi ning follow sa instruction. Tukat ang story short, sa nito po, naangko niya. Okay. They are running away from us as they did before. So when we flee from the mountain, from them, masumpay mo? You are to rise up from ambush and take the city. The Lord your God will give it into your hands. Verse 8. When you have taken the city, set it on fire. Do what the Lord has commanded. See to it, you have my order. Meaning to say, ang order nga gihatag sa Ginoo, kinahanglan ma-follow kay aron makasinapi og victory. Say to me, victory. Mano victory? Victory! Kadaugan! Kaya nga naman,
naminaw sa instruction. Ning buhat sumala sa instruction. Dili distraction ha? Instruction. Kaya kung dili ka mo follow sa instruction, kung sa natabo, distraction. Pagpili, follow sa instruction or distraction. Kinsa may mapili, anak? Dili si Lord, ina yung tapat. Ikaw may mapili, anak. Ayaw pabuta na si Lord may mapili kay basig magbahay ka. Nabi yung kanta na ulahin ang tanan. While the opportunity is naba. Imo ang opportunity imo magamit. Kaya kung dili na natin mo magamit o di na nimo gamiton, mahimong sayang ang daydayan. So, balik na to. Ingon sa set it on fire. Ang instruction is do, say with me, do what the Lord has commanded. Kinsa nagsugo? Si Lord. Unsay baton sa enemy? Atakehon. Dili kay dagan-daganan, tagu-taguan. No. Fight. Ingon pa sa Bible, ingon ni Pablo, fight the good fight of faith. So, klaro na. Klaro ang ihatag ng instruction. Ang victory nga giordin sa Ginoo, kinahanglan ka nga o follow sa gitawag nga instruction. Without God's instruction sa kinabuhi sa tao, ang tao mahimong failure. Kaya nga naman, balikan nato sa Bible, ingon si Lord, for I know the plans I have for you. Siya lang nasayin sa plano. So sa itong platong, we need to listen. We need to be sensitive sa pagpaminaw sa instruction sa Lord tungod kay siya may naka-ibalo. Si Lord daw may nag-ibalo sa imong kinabuhi. Ayaw mong tuwa ng karanguan bitaw kag San Pedro, kanang basahan bitaw ka og kuan, card, ang imong kaugmaon ingon mo na nagda kasayon ko sa imong future. Ingon na yun nga, hayag ka kaugmaon. Unya, sumpay, pero ngit-ngit imong kagabiyon. Basta gabi, ngit-ngit. Maakit ka kaya nakita. Nasabay sa bayan ta, bitaw no. Ay, ma'am, nakabitaw. Istorya sa Tagalog o Bisaya, nakuban. Kadungog naman ang istorya. Kanang bitaw. Kadungog lang, atong istorya naman. Ang Bisaya o ang Tagalog nakuban, nagpasan sila o kuhan. Kanang kahoy. Naguna ang Bisaya. Una ang nagsunod, kanang, saan nga na, Tagalog. Nato sila gi-istorya-istoryahan nga ning uyon ra ang Bisaya. Ingon ko ng Bisaya, bitaw gibuhian sa Tagalog. Na pagbuhi dito sa likod, nagpasan na siya abra, nasakitan din taon siya. Pagbitaw, masay may tabo sa imong gipasan, hampok sa imo, nasakitan ang bawang Bisaya. Kaya nga naman, ning bitaw na siya. Gibitawan sa Tagalog. Ang problema din napita, kaya nga naman, na ay lingwahe na nag-content sila. Ang bitaw sa Tagalog is buhian. Sa Bisaya, kinibitaw mo yun ta, bitaw no, bitaw. O di ba? Ni uy to no deka. Pero sa Tagalog, ning buhi na. Magandang ayaw kumpiyansa. Doon lang kumpiyansa. Okay, balik tayo rin kabita. Ingon si Lord, see to it that may order the command of God mahimong nga buhay. Klaro? Klaro bang hana? Pangunta na, kabalo ba ka sa instruction sa ginusunod kinabuhi? Wa ka kabalo, kahibalo ka. Kung wa ka kahibalo, basagi mong Bible, makita ni mo instruction sa ginusunod. Kaya daghang kayo, kung imo lang basahon
ang Bible nga nahimong life kanang map sa kinabuhi. Basahin mong Bible. Victory is ordained by God for us to enjoy life in spite sa gitawag na yung mga battle, na yung mga fight, na yung mga problem, na yung mga struggle sa kinabuhi. Life, dili pwede nga mong kanunay smooth na yung mga struggles sa kinabuhi. But we need to fight. We need to pursue sa design sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay, direta sa ikaduha. Dili lang kay move ta according to God's given instruction, kundi move ta, ingon ang Bible ha, according to God given direction. Naay direktiba si Lord asa paingon. Kabalo si Lord ug asa dapit ka mahimong magmadaugon. Okay, atong lantaw. Ang ilang panglantaw, before aning nga chapter, ilang panglantaw nga atakihon ritso. Kaya naman, isir, kaya ning mga tawahan na, wala kayo ni. Powerless kayo ni. Declare powerless. Do not be honest. Lahi o reverse ang pamaagi sa Ginoo. Kung sa gibuhat sa Ginoo, gipadritso ba sila kataking? Wala. Ingon si Lord. Okay? Mani ninyong buhaton. Ang direksyon, mani. Ang uban mo atake, ang uban mo diri sa pikas agi, kay panahon nga managan, ang mga sundalo mo, take over dayon mo. Sila kay ditso-ditso naman. Diba? Tanan na mga iso kay Batman, nagmudaw ko namin. Pero si Lord lahi. Lahi ang kapamagihan sa Lord kaysa akong pamagi. That is why kung nung tanong sa Bible, ingon si Jesus sa prayer. O sa prayer ni Jesus, at sa may iyang Our Father which is in heaven, hallowed be the name, your kingdom come. Supay. Hoy na I will si Lord. Our will must be submitted to God's will. Kaya nga naman, ang atong will, usahay. Gamito na to atong free will para mag-satisfy sa atong flesh, sa atong lawas nun na tingong. But the will of God will gives us opportunity to enjoy what God has been prepared. Asa ang victory kitsa na prepared? Si Lord. Ang kalampusan nimo dili tungod kay maayo kang tao. Kay daghan mga tao grabe paningkamot pero wag gyapon nag-success. Nakoy mga tao nga damay ra kayo effort pero nahimong nag-success. Pero kini nga successful nga gi-prepare sa Ginoo sa ilang kinabuhi, victory is klaro ang detalye. Unsay iyang gihatag nga direksyon. Nakaw mo dito at tagiha una pindihon ninyo ang ihatag na nako ang hari sa iyay. So dinhi makita na to ha. Gihatag sa Ginoo ang usa. Number 1. Makita na. Unsa ang gihatag sa Ginoo? Nga gi-deliver na to silang kamot is king. Unsa may atong sabtan pag may kag king? Sa imong gilingkuran diya, unsa may mga nasabtan pag magis kag king? Ayon na supay ko ha. Ayon supay ko. King. Unsa may mo kamaot sa tuman pag Mr. King? Ayon na pilig queen ha. King ra jud ha. Unsay gihatag diya? I deliver them to you. Their king. So may gisugutan na. Nagisugot sa man? Power and authority sa enemy. Under sa imong control.
Di ba? Ang sa trabaho sa hari, siya ang mag-command. Siya ang maghatag direksyon. Siya ang sa kingdom principle, the word of the king is the law in the kingdom. Meaning, kung maghisgot ka og king is naa siya sa authority. Kung naa siya sa authority, pero kay gihatag man sa Ginoo sa imo, na siya mahimo? Na siya mahimo batok nimo? No. Okay, unsa pa? Gawas nga gihatag sa Ginoo ang ilang leader, ang ilang yung pa center, dili gihatag sa unsa pa? Unsa pa? Gihatag sa Dios sa ilang mahimong under control nila ang katawhan. Nga di nag-BI sa ilang, di ba nagan na sila? Kaya napildi. Pero ano yung parang the second time around sila, fight sila. According to God's instruction, according to God's direction sila kinamit. Sa nita po, the people was, ingon ang Bible, walay ilayo. Patyo. Sa pa, ilain. Ilang syudad. Ilang nabutangan sa mga area. Lain pa. Masaya hatag? Dala. Sa kingdom, naadyo ning usa o naadyo ni sila. Dili ka matawag nga kingdom kung walay hari. Dili ka matawag nga kingdom kung wakay people. Dili ka matawag nga kingdom kung wala kay syudad. There sa syudad, kung ito makita, naa na gitawag nga mga rules and regulation as a king. Okay, dili, di ka matawag nga kingdom kung wala kay laing nga atong mamiton, dili lang land kundi territory. Kung wala kay territory, matawag ka kang hari o powerful. Ang unsa may naa sa AI nga nakabilde sa mga Israelita gihatag sa Ginoo. Meaning unsa man nga ning atake sa imong kinabuhi nga pamilya nimo bilde ka kanunay, nahimo kang nakadagan. Ang mga tuloy nabita pangayo o instruction sa Lord. When you ask God's instruction unsay dapat baton, yun say Joshua, see to it that the command of the Lord must be followed. Kay kung unsay gisugo sa Lord, dapat natong buhaton. Kaya nga naman, dili ni na ito maangkon nga oportunidad nga kadaugan kung kita-kita lang o ato lang pamaagi. Bisan gani sa kunangyon sa prayer ni Jesus, mismo siya ning submit sa will sa atong Heavenly Father. Kanaingon ta ka, not your will, but God's will. Nasabda na no? Sa diha nga ilan yung gihimo nga instruction, gi-follow nila ang instruction diri sa verse 1, 26. Paulus. 25. 12,000 men and women fell that day, and all the people of Ai. Seryoso? Kung salita mo? Ang gi-order nga victory sa Ginoo sa iyong kinabuhi na experience nila tungod kay ning sunod sila sumala sa instruction. Ning nakaw sila sa direction nga gihatag sa Ginoo. Then, kung salita mo, 12,000 men and women fell. Nangamatay atong adlaw, and all the people of Ai. Verse 26. For Joshua did not
draw back the hand that held out his javelin until he had destroyed all who live in Ai. Dili uwa jud siya mundang hangtod nga napildi niya. Ikaw, mura ra kag napildi, surrender na dayon. Give up na ay di na ko kaya. Di ba jud mo kaya? But mind you this, according to God's word, walay imposible sa Diyos. Walay imposible sa Diyos. So, unsa nito po? Until nga na-experience nila ang victory, gipurso nila. Inantapan, ipurso nila. Padayon sa unsa gi-design sa Ginoo sa imo. Ayaw talikod, kay mahayan na lang imo. Verse 27. But Israel did carry off from themselves the livestock and the plunder of this city, as the Lord had instructed Joshua. So Joshua burned Ai and made it a permanent heap of ruins, a desolate place to this day. Sineta po? Nahimong isuno ni Josue ang tibok syudad. O nahimo siyang guba ingon nga pag-BI sa kaaway nga nahimong hambog. Kaninta ka, kanang imong problema nga giatubang karon. Time will come, makatawa lang ka magunono, uy, akong problema. Di mo dito dako ang problema, pero sa atong panahon karon dako na ang problema. Pero in the near future, karang imong problema nga dako karon, nahinumdum na, uy, kakiyot raman ito sa akong problema, pero wag ko katulog. Kaya nga naman, nakafocus ka sa problem. Pero kung imong tanawon, kung makafocus ka sa Lord, pinagi sa iyang pulong, sa iyang instruction, sa iyang direksyon, so neta ko, in that particular day, 12,000 fail na mamatay. Kaya nga naman, ang victory nasa kamot sa Ginoo. Pero pasagda na to ang Ginoo nga kanang dili mo tabang, awa tayo na himo. Okay, pero ta verse na pa? Diyan atong tanan sa verse 29. He impaled the body of the king of Ai on a pole and left it there until evening. At sunset, Joshua ordered them to take the body from the pole and throw it down at the entrance of the city. And they raised a large pile of rock over it, which remain to this day. Hangtod ni ining kalangan ng Bible, makita ang na-file ng mga bato na nagpahinumdom sa kapildihan sa hari sa Ai. Mga ito nang ilang tao sa itong i-replika sa itong ginagawa sa pagkakaroon. I don't know what kind of situation may mag-go through. Financial siguro, physical, emotional, social, anong mga social, anahin mo, naagi-ani mo in the present situation. But I would like to remind you, the Lord is with you. Kasi yung ingon ni Josue, do not be afraid. Do not be discouraged. I hope na this time, God will remind you, and God touches your heart and your mind, that He is offering something beyond our limitation. As the Lord did in the life of Joshua, God can do it again sa imong Ginoo. Gusto ba kayo isan? Ano yung ng Ginoo? Are you willing or are you excited?
Reminders. Si Lord, ay kanya. Number 1, move according to God's instruction. Number 2, move according to God's direction. Isito ito na kana nga instruction iyan as Ginoo. Isito ito, make it sure na kana nga direction sa imong kinabuhi godly na. Kaya kung dili na godly, ambot nimo. Pero kung godly na, victory is awaiting for us. Gracious, loving, and heavenly Father, Lord, I pray that this message will remind your people. I don't know their present status, situation, but one thing I know. You are the God who ordained victory. In our struggle, in our fight, in our everything we face, you will never leave us, nor forsake us. Lord, salamat na ikaw mag-encourage sa mga katawan, sa mga naglantaw, sa mga naminaw na mga mensahe. Let your will be done sa iyong katawan. Abba, Father, I pray and I declare, with the precious blood of Jesus, no works of the enemy, even the enemy itself, dili makakuha sa iyong mensahe. So, muna lang kasi in Jesus' name.